Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang malaking balita tungkol po dito sa XRP Ledger or mas kilala bilang XRPL. Ang XRP Scan ay naglabas po kasi ng isang malaking transparency upgrade na nagbibigay po ng mas malinaw na impormasyon tungkol sa mga historical voting data ng mga amendments na dati nang na-activate. Nagsimula po ito sa amendment na tinatawag na Fixed Frozen LP Token Transfer. Ang update na ito ay sinasabing isa sa pinakamahalagang development sa XRPL governance dahil mas magiging madaling subaybayan at mas accountable ang buong proseso. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa unang tanong kung ano po ang bagong feature na inilabas ng XRP Scan. Yan, ang XRP Scan Amendment page ngayon ay nagpapakita na ng voting state ng validators bago pa man ito ma-activate. Ibig sabihin ay makikita po ng mga users kung sino-sino ang mga operator na sumusuporta sa pagbabago at kung kailan naabot ang supermajority consensus. Dati, ang makikita lang ng mga tao ay kung na-activate na ang isang amendment or hindi. Pero ngayon, mas may transparency dahil makikita na rin ang mismong boto na nagdala sa desisyon. Ngayon, ang possible impact po nito sa market ay ang transparency na ito ay maaring magpataas ng tiwala ng investors kay XRP. Kapag mas malinaw ang governance, mas marami pong institutional investors ang maaring pumasok dahil nakikita po nilang mas maayos at mas accountable ang proseso. At ayan, meron po tayong actual na post dito ng XRP Scan sa X platform. Kaya basahin po natin. Ayan, sabi po nila rito, we've added historical voting data for amendments that are already activated. Ayan, share po nila yung link dito kung saan po ito actual na makikita. Ayan, with this information, users can easily see the final votes that led to amendment activation. Take data-driven decisions on creating UNLs and observe a trend of actively voting versus passive validators. Kaya ayan po yung itsura na nakikita natin sa page. Ayan, at may response po dito si Vet. Sabi niya, this is huge. It will help tremendously in evaluating operator activity of XRPL validators. Thanks a lot. Ayan. Check po natin mabuti. Yan po yung XRP Scan page. Ayan. At makikita po natin dito yung threshold. Ayan. May 28 out of 35 votes. Tapos dito po natin makikita yung status. Ayan. Naka-enabled. Ayan, makikita natin dito yung mga nag-yes. Ayan, 29. Tapos yung mga nag-no. Ayan, 6. Kaya ang consensus ay nasa 82.86%. Kaya, ayan, dito na rin sa ibaba, makikita natin yung mga validators, server version, at saka enabled in Ledger. Kaya, ayan, makikita po natin dyan yung mga informations. Ayan. Ngayon ay ano nga ba ang Fixed Frozen LP Token Transfer Amendment? Ayan, na-activate noong May 2025 bilang bahagi ng XRPL 2.4.0 release ang amendment na Fixed Frozen LP Token Transfer. At ito ay nag-ayos ng isang bug na dati ay nagpapahintulot sa Frozen LP tokens na mailipat pa rin ng mga blacklisted accounts. Sa simpleng paliwanag, may kahinaan dati sa system na pwede pong abusuhin ng mga hindi otorisadong accounts.
Ngayon dahil po sa amendment na ito, mas ligtas ang sistema at mas mahirap para sa mga blacklisted na accounts na makalusot. Kaya ang possible impact po nito sa market ay ang ganitong klase ng security or seguridad ay nakakadagdag sa kredibilidad ng XRP. Kung mas ligtas po ang XRPL, mas lumalakas po ang posisyon ni XRP bilang isang malinis at maayos na blockchain na posibleng magdulot ng positibong epekto sa kanyang presyo. Ngayon ay paano po nito pinapalakas ang oversight sa mga validators? Ayan. Para po sa mga nag-curate ng unique node list or UNL, malaking tulong po ang historical voting data. Noon, umaasa lang ang mga tao sa reputasyon at saka uptime ng mga operators. Pero ngayon, makikita na kung alin sa mga validators ang aktibong nakikilahok sa governance at alin ang passive lamang. Sa pamamagitan po nito, mas malinaw kung sino ang tunay na maaasahan sa network. Ngayon, ang possible impact po nito sa market ay kapag mas maayos po ang pagpili ng mga validators, mas stable po ang XRPL network. Ang stability ay mahalaga para sa mga traders at investors dahil nagbibigay po ito ng kumpiyansa na ang system ay tatagal at hindi madaling maapektuhan ng mga problema. Ngayon ay ano naman ang naging reaksyon ng validator na si VET. Yan, isa po sa mga kilalang validator na si VET ay nagsabi na ang update na ito ay isang huge development. Yan, balikan po natin yung kanyang aktual na response dito. Yan, this is huge. Para kay VET ay makakatulong ito ng malaki para masuri ang aktibidad ng mga validators. Ngunit nagtanong din siya kung makikita ba ng system kung may validator na nagpapalit-palit ng boto. Halimbawa, una ay sumuporta po siya sa amendment, pagkatapos ay nagveto at sa huli ay muling sumuporta. Ang tanong na ito ay nagpapakita na interesado rin ang community na makita hindi lang ang final tally kundi pati ang consistency ng desisyon ng mga validators. Yan, ang possible impact po nito sa market ay kung mas magiging malinaw ang voting history, mas mataas po ang accountability. Kapag may mga validator na palaging nagbabago ng desisyon, makikita ito ng lahat at pwedeng makaapekto sa tiwala ng mga users. Sa kabilang banda, ang consistent na mga validator ay mas magiging kagalang-galang at mas pipiliin ng network. Paano naman nag-react ang XRP scan? Ayan. Ipinaliwanag po ng XRP scan na sa kasalukuyan ay ipinapakita lang ng feature ang final votes bago pa ang activation ledger. Ngunit may plano po silang maglabas ng vote trend chart na magpapakita ng buong chronological voting history. Kapag naipatupad po ito, mas makikita po ng lahat ang buong galaw ng boto mula umpisa hanggang matapos. Ito ang magbibigay po ng mas detalyadong transparency na hinahanap ng community. Ngayon, ang possible impact po nito sa market ay kapag naipatupad ang vote trend chart, mas tataas pa ang tiwala ng mga investors sa governance ni XRPL. Ang mas malinaw po na proseso ay makakapagbigay ng dagdag na seguridad sa mga taong gustong pumasok sa market ni XRP. At bilang panghuling katanungan ay ano po ang kahalagahan ng historical voting data? Ang release ng historical voting data ay isang milestone para sa governance ng XRPL. Dati parang black box lang ang proseso. Makikita mo lang ang resulta pero hindi kung paano ito nabuo. Ngayon, bawat boto ay naging bahagi ng kasaysayan na pwede pong i-verify. Ito ay nagbibigay po ng kapangyarihan sa mga users para gumawa ng mas data-driven na desisyon kung kanino sila dapat magtiwala bilang validator. Kaya ang possible impact po nito sa market ay ang ganitong klaseng transparency ay isang malaking hakbang para gawing mas attractive si XRP hindi lang sa retail traders kundi
lalo na sa mga institutional investors na napakaingat sa kanilang mga desisyon. At bilang panghuli, sa aking palagay, ang transparency upgrade na ito mula po sa XRP Scan ay isa sa pinakamahalagang hakbang para gawing mas matatag ang XRPL governance. Kung mas malinaw po ang boto at mas madaling subaybayan ang bawat galaw ng mga validators, mas nagiging accountable ang buong sistema. Para po sa mga traders at investors, ang dagdag na tiwala at seguridad na dulot po ng transparency ay malaking bagay dahil ito po ang nagiging basihan kung bakit nagkakaroon ng long-term value sa XRP. Kaya masasabi kong ang balitang ito ay isang positibong development na maaring magbigay ng suporta sa presyo ng XRP sa darating na mga buwan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.